Ngayong wala na si Gojo ay nag-iba na ang daloy ng labanan nang umarangkada na rin si Kashimo Hajime upang ipamala sa King of Curses ang kanyang tunay na lakas. Subalit sa labanang to ay hindi lang pala si Kashimo ang dumating sa battlefield. This is Mr. Miken at ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 237 ay finally ay mas maiintindihan na natin ang mga impormasyon na ating nakaligtaan sa spoiler review at mas madadama na rin ang napakatinding labanan between Kashimo Hajime versus Sukuna. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang chapter ay ang part 14 ng Shinjuku Showdown kung saan ay makikita si Kashimo na patungo ngayon kay Sukuna. Sinasabi rin dito na kakataron lang pala ni Kashimo mula sa distance na 203 meters above the ground. Subalit sa kanya pang itaas ay makikita naman ang isang napakalaking bloke ng yelo na ngayon papahulog. Kaya napasabi si Kashimo na wikang nandito ka na rin pala. At habang unti-unti nang papahulog ang isang napakalaking bloke ng yelong yan mga kaibigan ay makikita ang isang tao na nasa ibabaw nito na walang iba kundi ang Frozen Star na si Uraume. At mapapansin dito mga kaibigan na may seryoso talaga mukha itong si Uraume habang nakatingin kay Kashimo. Maya-maya pa bigla namang may nasense si Uraume na isang presensya na nagmumula sa kanya taas na patungo ngayon sa kanya. Kung saan ay makikita ang bigla ang pagdating ng isang taong nakasuot ng fresh Jordans mga kaibigan. Kaya na may sa paglingon na Uraume ay makikita na ang dumating pala ay si Kinji Hakari. Na ngayon nagsalita na wikang may pangako binding vow raw siya kay Kashimo Hajime na dahil dyan ay kailangan daw talaga niyang pigilan ngayon si Uraume. In which ay sagot naman ni Uraume na wikang wala ka talagang alam. Sabay nag-release ng kanyang ice formation technique. Sumagot naman dito si Hakari na sabing well, obvious naman daw. Sabay nag-activate na rin ng kanyang domain expansion na ang Restless Gambler. Kung saan ay dahil dyan ay naikulong niya dito si Uraume. However, still ang bloke ng yelo ay nandyan pa rin at patuloy na papahulog patungo kay Sukuna na ngayon inaabot na ngayon ang kanyang kamay upang kunin ang isang bagay na nasa dulo ng yelo. Maya-maya pa yung makikita na unti-unti na rin namimelt ang yelo habang nag-e-emerge naman ang isang bagay dyan sa dulo na right after the contact ay sumabog o tuluyang na-melt ang yelo sabay makikita si Sukuna na may hawak-hawak na ngayong bagay. Kaya nang napansin ito ni Kashimo ay nagpaiwan naman ito ng ngiti sa kanya dahil sa napagtanto niya na dumating lang pala si Uraume sa battlefield upang i-deliver ang bagay na hawak-hawak ngayon ni Sukuna. At ang bagay niya ay isang curse tool na may pangalang Kamutoke na ikinonstruct noon ni Yuruzo kay Sukuna gamit ang isang binding vow na kapalit ang buhay nito. At sa tingin ko ang curse tool na to ay nagtataglay talaga ng pambihirang lakas since nag-ikinonstruct ito ni Yuruzo kapalit ang kanyang buhay upang magbigay ng alaala kay Sukuna. At alam naman natin na nakakabuo ng malalakas na bagay ang isang sorcerer na may construction technique kapag ang bagay na kanilang ikinonstruct ay kapalit ang kanilang buhay. Tulad na lang na ikinonstruct ni Mai noon para kay Maki na ang curse tool na replika sa split soul katana ni Toji noon. Isang curse tool na capable sa paghiwa o pag-cut sa soul mismo. Anyways, matapos niyan ay ayon naman ng narrator dito na ang epekto raw o ang atake na nagagawa nitong curse tool ay kakaiba raw o parang strange. Subalit nang sinubukan na ni Suko nang atakihin si Kashimo gamit ang curse tool ay makikita ang isang uri ng electric attack na sabi pa ni Suko na habang ginagamit niya ito na wikang napaka-nostalgic naman daw. Ibig sabihin na gaya nga sa larawan ng Heian era Sukuna ay it is safe to assume na eksperto talaga si Sukuna sa pagwi-wield ng curse tools. Isa pa ang Kamutoke ay ang parang curse tool na hawak-hawak dito ni Sukuna sa kanyang Heian era form base sa picture na ito. Some says na ang curse tool din na ito mga kaibigan ay inspired sa legendary weapon sa Hindu na ang Vajra, in which ang Vajra ay isang weapon na ginawa kapalit din ang buhay ng isang tao. Isa pa, ang Vajra umano ay may properties daw ng both Diamond and Thunderbolt. So if inspired ang curse tool na to sa Vajra, ay it all makes sense na ang lumalabas ngayon na atake ay isang uri ng electric o Thunderbolt attack. At ngayon ay ito rin ang unang pagkakataon na lalaban na si Sukuna gamit ang isang curse tool. So matapos yan ay after mahit itong si Kashimo ng direct attack mula sa Kamutoke ay may napansin naman kagad si Sukuna nang makikita si Kashimo na maigi lamang na nakatutok sa kanya with amusement at na walang kahit kaunting galos ang makikita dito sa kanya. Na ayon naman ng narrator na may resistance daw talaga si Kashimo sa electricity dahil sa characteristics o traits ng kanyang curse energy na isa ring kuryente. Matapos niyan ay dito na nagtanong si Kashimo tungkol sa yun na nga sa kung si Sukuna ay pinanganak ba raw talaga na pinakamalakas just like Gojo na blessed with powerful abilities o di kaya naging pinakamalakas lang si Sukuna over time. In other words, si Sukuna ay sa barong self-made the strongest. In which ay sagot naman ni Sukuna na wikang hindi raw siya sigurado. Ang alam lang daw niya ay hindi raw siya ginusto ng kanyang mga magulang o isa raw siyang unwanted child to be exact. Kaya dagdag namang tanong ni Kashimo na sabing kung hindi mo alam kung ano ang kahinaan, paano ka ba nagikipagsalamuha sa mga tao? Paano ka ba nagpapakita ng pagmamahal sa iba? Dahil ang mga bagay na yan ay hindi ko magawa-gawa noon pa. Kasi para sa akin ang mga tao bukod sa sarili ko ay tinuturing ko lamang na isang mga dumi. Wika ni Kashimo. Sabay tinapos ni Kashimo ang kanyang tanong sa isa na namang tanong ng wikang turuan mo ko, ang lakas ba ay kapanglawan o ang paghahanap ng
malalakas na kalaban ay ang siyang parusa para sa mga malalakas. Wika ni Kashimo. Na matapos maitanong niya ni Kashimo ay napasabi tuloy si Sukuna ng wikang ang dami naman daw ng mga tanong nito na kahit si Gojo ay ganyan din daw noon. Isang individual na may napaka-greedy na pag-iisip, which basically means na greedy pagdating sa pagkipaglaban. Nang masabi naman niya ni Sukuna ay mas naintriga palalo itong si Kashimo. Kaya naman dito ay nagsalita na naman si Sukuna ng wikang ipapakita ko sa iyong lakas, kaya halika at labanan mo ko. Na dahil dito ay napangiti naman si Kashimo, and we can also see na lumulutang ngayon ang domain ni Hakari sa itaas na anytime kung ano man ang magiging resulta ng kanya domain ay magkakaroon talaga ng complete chaos sa battlefield na to. Na matapos niyan ay dito na dali-daling sumugod si Kashimo sabay inihampas kay Sukuna ang staff nito. Subalit mabilis namang pinari ni Sukuna ang atake gamit ang kanyang curse tool na dahil dyan ay umatake na naman si Kashimo. Subalit nagawa naman itong maiwasan ni Sukuna na ngayon papaatras na. Kaya naman nang makita ito ni Kashimo ay kaagad niya nang inirelease ang kanyang curse technique na tinawag niyang Mythic Beast Amber at hinahabol ang ngayon gulat na si Sukuna. Na nang naabutan niya ito ay sinuntok niya agad ang King of Curses ng napakasolidong left and right hook. At dahil sa walang nagawa si Sukuna sa sobrang bilis ay dumistansya na lamang siya. Subalit habang di pa nakapwesto ng maayos si Sukuna ay dito huminga naman ng malalim itong si Kashimo mga kaibigan at may kita na kasalukuyan na pala itong nagcha-charge ng isa na namang atake na matapos niyan ay dito na sumigaw si Kashimo ng napakalakas na nagsilbing parang blasting attack ang tunog nito na direktang tumama kay Sukuna. We can also see na naiiba na ang itsura ni Kashimo at ang bumabalot sa kanyang halos kalahati mukha kanina ay unti-unti na rin bumabalot sa iba pang parte ng kanyang mga katawan. At matapos makapag-release ng atake ay may kita pa rin si Sukuna na nasa motion pa ng papaatras kung saan ay pangiti namang sabi nito na ang ingay ang lakas naman daw ng sigaw ni Kashimo. And after that ay dito na may kita ang full form ng Mythic Beast Amber na nagpatulis sa mga kuko ni Kashimo at the same time ay nakabalot na ngayon ang katawan nito ng parang flame-like substance. Kaya na may dito ay pinapaliwanag ng narrator ang Mythic Beast Amber. Ayon dito na ito raw ang form na nag-aalaw kay Kashimo na ma-reshape ang kanyang katawan upang ma-manifest ang kahit anong phenomena na nagagawa gamit ang electricity. Meaning ang kahit anong pwedeng gawing weapon gamit ang electricity ay nare-reshape ng kanyang katawan upang makagawa ng isang atake. Tulad na lang sa blasting attack na ito na gamit ang electricity ay na-amplify ang kanyang boses o ang kanyang sigaw at nakakapag-create ng isang napakalakas na sigaw na may napakalakas din na sound wave, thus making a blasting attack. And also kung mapapansin nyo, nare-reshape talaga ang parte ng katawan ni Kashimo kung saan siya gagawa ng isang atake tulad sa makikita natin dito. At ang lahat ng yan ay nagagawa niya gamit ang kanyang electric curse energy. Kaya na may matapos yan ay bago pa makareact si Sukuna ay mabilis nang tinutok ni Kashimo ang kanyang palad sa mukha nito at nagpakawala na naman ng isang almost the same blasting attack na naiwasan naman ni Sukuna. Subalit bigla na namang sumigaw itong si Kashimo mga kaibigan kaya nang distracted ba ngayon si Sukuna habang dinedepensahan ang kanyang sarili sa sigaw ay dito na naman nakapag-land si Kashimo ng isa na namang solid punch na nagpatalsik na ngayon kay Sukuna. So constantly dinodominate ngayon ni Kashimo ang King of Curses at habang agresibo pa rin dito si Kashimo mga kaibigan ay pinaliwanag pa naman ng husto ang tungkol sa Mythic Beast Amber. At ayon dito na dahil daw sa Mythic Beast Amber ni Kashimo ay napapabilis daw talaga ni Kashimo ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng pag-a-activate ng kanyang electrical brain signals. So tulad sa lahat ng mga living being na mayroon talagang electrical brain signals ang mga utak nito ay dito naman kay Kashimo ay na-activate o nai-stimulate niya pa ang kanyang electrical signals sa kanyang utak and by doing this ay napapa-increase niya ang kanyang agility. Since parang sinasabayan na rin ng kanyang katawan kung gaano kabilis ang pagta-travel ng kanyang brain electrical signals. Kasi the more na mas mabilis ang pagta-travel ng brain electrical signals ay the more din na mas bumibilis ang lahat na kayang gawin ng isang katawan. Aside from that ay ayon din dito na ino-optimize din daw ni Kashimo ang sound waves na kanyang kayang i-release o gawin upang i-match sa natural frequencies ng materials na kaya niyang i-manifest. Ano bang ibig sabihin nito mga kaibigan? Sa pagkakaintindi ko, ang boses ni Kashimo ay nagproproduce ng sound waves at by producing sound waves ay ino-optimize niya pa ito para i-match sa natural frequency ng material na kayang i-reshape ng kanyang katawan. Which is ang ability na to ay ang siyang responsable sa kung paano niya nagawa ang attacking yan. In which ay nire-reshape niya talaga ang kanyang bibig to a material or phenomena that can produce a big sound waves that serves as a blasting attack. In addition, base din sa larawan dito ay bawat atake ni Kashimo mga kaibigan ay nagdudulot talaga ng mga napaka-lethal na pinsala sa mga target nito. Dahil ayon pa dito na gamit-gamit daw ang electromagnetic waves ay ang lahat ng ma-expose o natatamaan ng kanyang ganitong klase ng atake ay na-evaporate daw. Na dahil sa mga kakayanan na yan ay ang katawan ni Kashimo ay nagsusurpass na talaga sa kung ano ang kayang gawin ng isang human body. Kaya na may kung matatapos na raw ang activation ng curse technique ni Kashimo ay mabibreak talaga o bibigay na talaga ang kanya
kanyang katawan since na pinupush ng technique ang limits ng human body. So this explains why isang beses niya lang pala talagang nagagamit ang kanyang curse technique dahil nagdudulot pala ito ng napakalaking risk sa kanyang katawan. Kumbaga maikukumpara natin ito sa Gate of Death ni Might Guy na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas in exchange sa pagkasira naman sa kanyang katawan after using the technique. Kaya para sa eksenang to 400 years ago ay may kita ang matandang Kashimon na umuubo na ng dugo. And I'm guessing na side effect ito ng kanyang curse technique since na sa eksenang to ay parang kakagamit pa lang niya ng kanyang curse technique dahil sa mga bangkay ng mga sorcerers na makikita natin dito na kanyang pinagpapatay. Matapos niya sa sumunod naman na panel ay dito makikita na parang nag-a-apply na rin si Kashimon ng positive charge sa kanyang target na si Sukuna habang nagre-release naman ng negative charge upang makapag-create ng isang malakidlat na atake na isang sure hit attack tulad sa kanyang ginawa noon kay Panda. Subalit dito mga kaibigan ay kahit na makikita na nagtagumpay nga si Kashimon na tamaan ng King of Curses ay habang nakatutok ngayon si Kashimon kay Sukuna ay bigla namang siyang may napansin na kakaiba kung saan ay ayon pa ng narrator na aside sa paggamit umano ng reverse curse technique ay may nag-iisa pa palang method si Sukuna para maibalik niya ang kanyang original form na ang method na isang one-time use only. However sa kanyang pagkipaglaban noon kay Gojo ay intensyon niya lang pala talaga na pigilan na paggamit sa method na yan kasi ang goal lang naman talaga noon ni Sukuna ay ang mag-grow pa at makadevelop ng atake na magbabypass sa infinity ni Gojo. So kailangan niya talagang i-maintain ang paggamit ng 10 shadows at saka wala din namang silbi ang full form kung di rin mababypass ni Sukuna ang infinity. Kaya matapos niyan ay eto na biglang nagulat si Kashimo sa kanyang nasaksiyan na ang Sukuna na kanyang kaharap ngayon ay tila ba'y nagbago na ng anyo kung saan ay bumalik na nga dito si Sukuna mga kaibigan sa kanyang dating form gamit ang one-time use method na nabanggit natin kanina. At ayon dito na ang method na yan ay ang pagre-resume lang pala sa kanyang transformation matapos siyang ma-fully incarnate. And I'm sure naman na nandiyan pa rin ang soul ni Megumi sa katawan nito na sana nga ay nandyan pa upang ma-rescue pa siya ni na Yuji kung ano man ang plano nila sa pag-rescue sa kanya. Also kung mapapansin nyo rin ay parang nagkakaroon na ngayon ng restart si Sukuna kumbaga sa form na ito ay na-replenish ang lahat ng mga naidulot na damage ni Gojo sa kanya noon, which also means na malaki na ang posibilidad na makakagamit na muli si Sukuna ng domain expansion. So ito pala ang sinasabi ni Gojo na nag-hold back lang pala si Sukuna sa kanya noon. At kung titignan nyo ay ito na talaga ang tamang panahon na ipakita na ni Sukuna ang kanyang true form dahil alam na niya na from here on out ay iisa-isa niya na talagang haharapin ang natitirang mga students ni Gojo Satoru. Also I bet na kaya pa rin ni Sukuna mag-perform ng 10 shadows sa form na ito. So yan mga kaibigan, sana ay bago pa man tuluyang matalo si Kashimo ay sana ay makapagdulot man lang siya ng isang massive damage dito. To the point na kung matatapos ng kanilang labanan ay makakapalag na ang iba pa nating mga bida dahil may isang dimensional cut pa si Sukuna mga kaibigan. So napaka-OP na ni Sukuna na di talaga kayang talunin ng iisa lang. Kaya nakaka-excite lang talaga ang mga susunod na chapters dahil nandiyan rin si Hakari upang tapatan si Raume. And I'm sure after this domain expansion ay isang wild fight na naman ang magaganap o mangyayari sa pagitan ni Raume at ni Kinji Hakari. At sa parte naman ni Gojo mga kaibigan ay sad to say parang no sign of life na talaga na hindi nga natin nakita ang bangkay nito na baka'y dinurog na talaga ni Sukuna ang buong katawan ni Gojo bago pa man makarating itong si Kashimo. So yan mga kaibigan, dito man natin tatapusin ang chapter at kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay kanagata like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.